Nitong mga nakaraang buwan, maraming kumalat at nag-viral sa social media na mga kuha ng pagmamalupit sa mga hayop. Karaniwan sa mga biktima sa mga video na ito ay mga aso at pusa at madalas ay nauuwi sa pagkasawi. Bagamat malaki ang naitutulong ng social media, hindi pa rin ito sapat dahil may mga ilang may sala na nakakaligtas pa rin sa batas dahil walang nagsasampa ng reklamo. Kaya samahan niyo ako ngayong umaga. Ang ipinagbabawal ating bibigyang linaw at ang inyong mga karapatan ating bibigyang kamalayan. Ako po si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal Yan! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan! And to join us today this morning to walk us through the corresponding law that penalizes cruelty against animals, let's welcome an animal welfare advocate, a legal practitioner and the program director of Animal Kingdom Foundation, Attorney Heidi Marquez Caguiwa. Attorney, welcome po sa ating programa. Pwede po tayong bumate sa ating mga manonood. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga taga-panood, taga-pakinig ng Hoy! Bawal Yan! Alright, Attorney, bago po natin dakuan itong issue at hand natin, let me just ask you to brief us, what is the Animal Kingdom Foundation? Paano po ba ito nagsimula? At ano po yung mga pinagdaanan nyo in establishing this organization? Well, Animal Kingdom Foundation is an animal welfare organization. It's a non-stock, non-profit. We are an advocate campaigns organization that promotes and protects the welfare of animals. We operate nationwide, no po. And we aim to ensure that our animals have better protection in terms of their welfare and situations, and that no animal should be maltreated, should be exploited in any manner while, of course, they are alive. Yes, nabanggit niyo po itong mga mission na ito. In regards to that, ano po ba yung mga services na ino-offer niyo para sa mga hayop o para sa mga tao na rin na nag-aalaga ng hayop? As an advocate or as an advocacy organization, we promote animal welfare education. We provide trainings, we provide education to the communities, to the school children, the barangays. We also have medical missions, no? We go around different places in the country. We provide free veterinary medical services, including free spay and neuter, vaccination, deworming, and consultations for our pet owners who have limited or no veterinary access. We also provide trainings, services and assistance, policy making, and even lobbying and prosecution of animal welfare offenders. Alright, you've mentioned that last part na humaharap po kayo dito sa mga animal offenders. In regards to that and in relation to those services, nag-handle din po kayo ng mga cases against animal cruelty, am I right? Correct. So, ano po yung mga common cases ng animal cruelty na na-handle na ng inyong organisasyon? There's a lot, no? But since our organization started and our core advocacy is the elimination of the dog meat trade, substantially our cases evolves around the prosecution of dog meat trade offenders or violators. Other than that, of course, we are also filing cases against people who violates animal welfare, the animal welfare law in terms of maltreating, neglecting, or abandoning animals all over the country po. Ayan, you've mentioned all those ways na kinakaharap ninyo at
misyon ninyong matigil na at hindi na magpatuloy pa. So let's talk about the Animal Violence and Animal Welfare Act, which I think you're mostly familiar about. Ano po ba itong Animal Welfare Act? Itong RA 8485 amended by RA 10631. Paano po nito dinedefine ang animal cruelty sa ating batas? Well, basically, RA 8485, as amended by RA 10631, is our animal welfare law. It governs and mandates everybody to protect and promote animal welfare, and also how it should be enforced and regulated, or animal handling should be regulated. Animal cruelty, as defined under the law, includes the infliction of harm, maltreatment, neglect that would cause unnecessary pain or suffering to an animal, either psychologically or physically. Of course, when we say maltreatment or cruelty, it includes the deprivation of food and water, shelter, and other basic necessities needed by an animal to live humanely. It also involves, like I mentioned, physical abuse, physical assault, or even overworking of animals. Alright, just to run that down po. So maltreatment and neglect mostly includes yung hindi po pagpapakain o yung hindi pagbibigay ng mga pangangailangan nila. Andyan din po yung mga physical harm. Meron po ba kayong madadagdag on how on the provisions of the law which describes the prohibited acts under the Animal Welfare Act na mas kumbaga mas nakikita po natin in the streets or in the homes na mas ma-identify po ng tao kung paano nila masasabi na ito ay violence against animals na? Napakarami niyan, napakarami. As I mentioned, basic dito ay deprivation of food, water, and shelter. Yung pag sinasabi po natin yung deprivation, meaning you're not providing the proper or appropriate food, clean water, access to water, hindi po natin sila nabibigyan, and even shelter, pinapabayaan natin sila pagala-gala sa kalye, nakatali yan sa labas ng ating gate, mainit, at umuulan, hinahayaan natin dyan silang nabababad sa tubig ulan. So those are the common cases or situations that we see na akala natin okay lang, but no, they are already considered animal cruelty. Kasama na rin po dyan yung pagkakakulong o yung nakakulong lamang ang ating mga aso sa isang maliit na kulungan na hindi na halos sila lumalabas dahil kailangan nila ng ehersisyo, kailangan nila ng play, no? Basically, animal welfare involves the expression of natural behavior of animals also. So, kailangan alam natin na ang mga pet natin ay kailangan nilang maglaro, kailangan nilang mag-ehersisyo para sila ay maging healthy din. Kaya pag ito ay nakakulong at lagi rin natin itong nakikita, no, sa mga communities natin, sa mga kapitbahay natin, or maybe wag na tayong lumayo sa ating mga bahay, yan ay considered animal cruelty. Alright, yun po yung mga bagay, no? Katulad ng nabanggit ninyo. Akala natin okay lang. Pero dito po lumalabas na ang pag-aalaga talaga ng hayop ay isang responsibilidad dahil yun po, kailangan yung pakainin, bigyan ng mga pangangailangan nito. At isa dyan, bukod sa mga pangunahing pangangailangan, kailangan din talaga ng aso nung play nga po o yung talagang nakakapaglibang sila na kadalasan hindi na nabibigay. Yun po ay form ng animal cruelty para lang sa kaalaman ng marami. And Correct. isa pa po sa mga lumilitaw din na issue bukod dito sa mga direktang mamaltrato sa mga hayop, yung mga illegal na operasyon po ng mga animal-related services. May mga pet shops po at saka mga veterinarian clinics na akala natin ay kasangga nating mga animal lovers, katulad ng mga manunood natin. Pero may mga pagkakataon na ito pa po yung mga nasisilipan na may mga illegal na operasyon. Ano po ba yung mga form ng illegal operations ng mga animal-related services or institution na ito? Para kapag nakita ng publiko, masisipat nila na ito ay illegal. Unang-una po na tinitingnan natin pag sa animal facility ay ang kanilang registration. The Animal Welfare Act requires animal facilities to be registered. Kung hindi po sila registered,
di mayroon na po silang violation kauna-unahan. Second, appropriate po ba yung facility mo doon sa iyong sa mga hayop or animals that you're handling? For example, na-mention po ninyo ang clinic. Yun po bang clinic ninyo ay malinis? Meron po itong tama or appropriate cages for specific animals, no? Ang mga aso ba ay nakasegregate sa mga pusa because the cats, no, get stressed, no, pag nakikita nila ang mga aso. Kaya may mga, yun po yung mga tinitingnan natin na again, akala natin okay lang, but actually it considers or being considered as an animal cruelty or a cruel situation, or the animals are being exposed in a cruel situation. So, going back to our laws, attorney, ito po bang Animal Welfare Act natin ay covered ang iba pang mga hayop? Ang kadalasan po kasing naiisip lang natin when it comes to animal welfare, itong mga pets lang o yung mga hayop na naaalagaan natin sa bahay lamang. But what are the kinds of animals that are protected under this law as well? The animal welfare law protects all kinds of animals, no? It covers terrestrial, aquatic, and even marine mammals, no? So hindi lang ito aso at pusa. Mas nakaka-relate kasi po tayo sa aso at pusa because we have easy access to them. They're always with us, no? Kaya pag mas naging malapit, mas nagiging malapit yung ating relasyon sa kanila, but actually it covers farm animals, it covers wildlife, it covers marine animals, no, food animals as well. So lahat po ng klase ng hayop ay covered po nito. Alright, so there is no exception. Lahat po dito ay kabilang na terrestrial, wildlife, aerial, and even marine animals. At para po sa mga manonood natin, hindi po porkit mababangis ang mga hayop ay hindi na nila deserve ng protection. Ay sila pa rin po ay sakop nitong batas natin. Attorney, when it comes to violence and cruelty, madalas pong sinasabi natin, may mga pagkakataon na may mga instances na ang isang tao ay nagawa lang ito dahil sa certain may mga prompts o may mga pangyayari before that, kaya daw po nila na-commit. Pero when it comes to our protection of our animals, are there any legal exceptions where acts against animals are allowed? Nababanggit po ba sa mga case na ito na nadedepensahan dahil nag-self-defense daw po o pwedeng masabing kaya lang nasaktan yung hayop kasi yun nga po, kailangan lang dumepensa. May mga prohibition po ba sa batas na ito na tumutukoy o nag-e-explain sa mga bagay na iyon? Generally speaking, the law does not exclude, no. So parang it covers all acts of violence, cruelty, maltreatment, and neglect, no, and even abandonment. But there are situations that that justifies why it was committed. Like for example, self-defense, no? Remember kasi ang animal cruelty, intentional po ito. So wala namang ginagawa kunwari yung aso, wala namang ginagawa yung kalabaw, bigla mong hinataw, then that's animal cruelty. But if you acted in self-defense because a wild animal is attacking you, and to defend yourself you shot the animal, then that's what we call extenuating circumstance or justifying circumstance. But we're not saying na in all situations ito, because of course if a case is filed in court, then that has to be evaluated of course by the judge as well. But then again, kailangan po talagang hindi ito intentional na ginawa mo. Dapat po ito ay talagang ginawa mo to protect yourself. Alright, nabanggit nyo na rin po kanina yung korte. Ano po bang, attorney, mga government agencies na involved sa pag-i-implement o paglulunsad nitong batas na ito? At ano po yung specific roles ng mga government agencies na ito? Well, unang-una po nating babagitin dyan ang Bureau of Animal Industry because the law on animal welfare mandates the BAI, no, to supervise and regulate animal welfare implementation or the provisions of the animal welfare law
as well as regulating the establishment and operation of animal facilities. Pangalawa po ang Philippine National Police because they are our law enforcers. And since the Animal Welfare Act has a penal provision, then the law enforcement agencies naman po is in charge in arresting violators and of course filing cases against violators. Other than that, we also have the local government units, no? Especially po yung ating mga city, provincial veterinarians and mga LGU officers that are mandated to enforce the animal welfare laws under the what we call the Local Government Code of the Philippines. This is of course in relation to the prevention of animal cruelty, the implementation of the rabies prevention programs. So yan po yung mga government agencies na yan. Kasama rin po dito ang National Meat Inspection Service kasi sila naman po yung mga nag-i-implement ng guideline in relation to the humane slaughter of food animals as well. The Wildlife Act, while it pertains to wildlife, mandates them also the animal welfare law also mandates the protection of the habitats of the wildlife so that the destruction of the wildlife is also considered a prohibited act. So that's what I see are the agencies naman that would be involved in the implementation or would have an involvement in ensuring the protection of the welfare of animals. Alright. Ang napapansin po kasi natin madalas sa attorney when it comes to protection of the animals, madalas po yung mga private sectors at saka mga NGOs yung nakikita natin talagang parang frontliners when it comes to defending the animals. Pero paalala lang po, tawag na rin sa gobyerno natin na maraming responsibilidad ang ating mga ahensya ng gobyerno para ilunsad and to carry out justice for animals who are victims of this cruelty. Meron po tayong Bureau of Animal Industry, PNP at saka andyan syempre yung mga LGU na talagang mas malapit dun sa mga tao o mga nasasakupan nila. Okay, in regards to that, we will focus now on the penalties o mga paglabag yung mga kabayaran po sa mga lumalabag dito o sa mga may sala na nagko-commit ng cruelty o violence against animals. Ano po ba itong mga penalties na pwedeng kaharapin ng mga tao na gagawa ng mga ganitong akto sa mga hayop? Okay, for penalties in the event of violation, the penalty imposed by law depends on the effects or the impacts of the cruelty, maltreatment, and abandonment to the animal. For example, the animal subjected to cruelty, maltreatment, and neglect died or dies after the infliction of those situations, then the law imposes a penalty of 1 year and 6 months to a maximum of 2 years, and or a fine not exceeding 100,000 pesos. But if the animal naman inflicted with cruelty, maltreatment, and neglect did not die, but the animal cannot survive on its own anymore because it has been incapacitated, so it has fully been dependent to a human being, for example, so that it can survive, then the law imposes naman a penalty of 1 year, 1 year imprisonment and or a fine not exceeding 50,000 pesos. If the animal inflicted with cruelty, maltreatment, and neglect did not die and did not or survive without necessarily being incapacitated, the law naman says that a penalty of imprisonment not exceeding 1 year or minimum of 6 months, not exceeding 1 year, and or a fine not exceeding 30,000 pesos naman ang fine. So kumbaga it really depends on the gravity of the damage
to the animal. However, the law also puts emphasis naman doon sa mga what we call qualifying circumstances. And what are these? One, if the animal, if it involves more than three animals. Two, for example, if the offender makes a business out of cruelty when it is committed by a syndicate or people or persons or group of persons more than three, and also when it is committed by a government officer or employee, then the law imposes a stiffer penalty of 2 years imprisonment to 3 years and or a fine not exceeding 250,000 pesos. So medyo mabigat siya pagdating sa mga qualifying offenses. Alright. Let me just run that down, attorney. Yung mga penalty po, depende sa gravity no, na naidudulot sa hayop. And it can range up to 30,000 to 100,000 fine na pwede Correct. nilang bayaran. Depende po ito sa kahihinatnan pa ng hayop. At pwede rin po silang mauwi sa kulungan o makulong ng 6 months to 2 years. So yan po yung bigat ng mga pwedeng kaharapin ng mga taong lalabag dito sa batas. At mas mabigat pa sa mga ibang probisyon katulad ng mga kung sindikato ito, ang mga government officer or more than 3 animals. Alright, pag-usapan naman po natin itong mga nakakasaksi ng mga ganitong pangmamalupit sa mga hayop. Marami po na inilalapit agad ito sa social media, pero katulad nga po nung nabanggit ko kanina, hindi sapat minsan o madalas na nagva-viral lang yung mga video kasi hindi rin naman napapanagot kapag may mga pagkakataon na hindi rin naman umabot sa otoridad. Pero kapag ang isang tao po, isang individual ay naka-witness ng animal cruelty o nakasaksi ng pangmamalupit, how can they file a complaint? Ano po ba yung mga proseso? Saan po ba sila dapat pumunta? Ano po ba yung mga dapat nilang i-prepare kapag gusto nilang talagang mahanapan ng hustisya yung nasaksihan nila? Kung nasaksihan po nila ang pagmamalupit sa isang hayop, kailangan po nila itong i-report kaagad sa pulis para po makaresponde ang pulis at maaresto ang tao at masampahan kaagad ng kaso. Kasi nga po, yan pwede po kasing pumasok dyan yung tinatawag nating warrantless arrest. Pero kung meron ng mga panahon o ilang araw na kalipas simula nung kanilang na-witness, pwede na po silang magsampa naman ng kaso, diretso na po tayo sa prosecution or prosecutor's office. All they have to do, of course, pag sa pulis po yan, kailangan po silang mag-execute ng complaint affidavit kung saan inilalahad nila dito kung ano ang kanilang nakita, kung anong ebidensya at kung sino ang may sala or may kagagawan nito at ano ang ginawa niya. Alright, attorney, ito pong complaint affidavit. Is this written or pwede po nilang i-submit online or kailangan nilang i-print? It has to be written because they have to file it sa policeman yan, it's sa police or sa prosecutor's office. So kailangan po ito ay talagang written and it has to contain yung tinatawag po nating ultimate facts kung saan talaga yung mga importanteng impormasyon na nagli-lead or nagkokonekta doon sa animal cruelty at saka doon sa taong ating sinasampahan ng kaso. Alright, so ito pong mga ultimate facts, mostly mga videos, ito po yung mga halaga na kailangan sana makakuha sila ng mga videos. O alam lang nila yung mga basic WH na kung saan nangyari, sino ang nag-commit, yun po bang tinutukoy ninyo? May mga pagkakataon po na hindi na nila pinopursue yung pagsasampa ng kaso kasi sa isip nila kulang na agad yung impormasyon na meron sila. Ano po yung mga pwede nilang gawin para hindi po sila mapanghinaan ng loob na minsan po kasi nauuna yung mga iniisip nila na ay kulang na itong ebidensya na meron ako. Kaya hindi na po nila na ilalapit o na iaangat sa mga pulis. Ano po ba yung mga pwede nilang gawin kapag nakasaksi sila pero hindi sila sigurado o wala silang enough na evidence?
Unfortunately kasi po, pag wala ka talagang enough na evidence, hindi po talaga uusad ang kaso. Unang-una, dapat meron tayong complainant, meron po tayong mga testigo at ebidensya. Kasi nga po, ang ating po isinasampa ay isang criminal offense. So, sa criminal offense po kasi kailangan pong proof beyond reasonable doubt ang kailangan ng korte upang ma-convict ang isang tao na sinasampahan ng kaso nito. Kung meron pong pagdududa, maliit man ito at hindi po natin ma-prove 100% na itong taong ito ang siyang nag-commit, mahina po talaga at hindi po magiging successful ang prosecution. Kaya importante po talaga na hindi lamang haka-haka, na hindi po hearsay. Kailangan nakita nyo talaga. Kailangan kilala. At pag sinabing kilala, kung hindi man ikaw, may makapagtuturo na siya yung gumawa ng offense ng animal cruelty na ito. Alright, paalala po ito sa mga nakakasaksi that we make use of what we have. Lahat naman po tayo merong mga cellphone. Kung kaya po natin kumuha na agad ng ebidensya, kung nais talaga nating ilapit ito sa otoridad, talagang hanapan natin ito ng mga credible evidence para mapatunayan natin ang ating mga claims at syempre, para mabigyan na rin ng hustisya yung mga biktimang hayop. Umpisa pa lamang ito ng ating diskusyon patungkol sa animal welfare and protection. Susunod naman nating tatalakayin ang isa pa ring problema kaugnay pa rin sa mga hayop, which does not only concern the animals themselves but also us humans when we return. Abangan sa susunod na linggo ang pagtalakay ni Attorney Heidi Marquez Caguioa tungkol sa rabies prevention at ang maaaring pananagutan ng mga pet owner. Dito lang sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan!